Dominant Protector. Credit to the author. 1231-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngunit kahit alam niya iyon, ayaw ni Thomas na mamatay ang kanyang anak. Kahit na mabubuhay pa siya ng masaya sa isa pang araw, handang isakripisyo ni Thomas ang kanyang buhay para dito. Tumigil ka sa pagsigaw. Hindi inaasahan ng lalaki na sasabihin ito ni Trixie at agad siyang sinigawan para tumahimik. Sinaman niya ito ng tingin at umirap, "Shut your mouth. Tay, mahal kita, magiging anak mo rin ako sa susunod na buhay ko. Sabihin mo sa asawa kong si Terence na mahal ko rin siya. Kung may susunod pang buhay, ako pa rin ang maliit niyang asawa. Sabihin mo kay Josephine sis at hindi, huwag mong takpan ang bibig ko." Nagpupumigla si Trixie. Sinong nagsabi sa'yo na sabihin mo yan? Kumuha ng tuwalya ang lalaki at itinapat ito sa kanyang bibig, dahilan para hindi siya makapagsalita. Sa wakas ay kinuha ng lalaki ang telepono na may madilim na mukha matapos siyang isara, na nakakaramdam ng pagkabigo. What the hell, bakit may mga taong hindi natatakot mamatay? Siya ay isang exception dahil siya ay isang death warrior, ngunit isa rin ba si Trixie? Pakiramdam ng lalaki ay saysabog na ang kanyang baga sa galit. Ang sitwasyon ay pabor sa kanya, ngunit ang walang takot na mga salita ni Trixie ay nagpakaba sa kanya. "Thomas, ngayon mapapatunayan mo na ang iyong anak na babae ay nasa aking mga kamay." Ang tunog ng lalaki ay mapang-api, ang babaeng ito ay nanunood ng napakaraming heroic na pelikula at siya ay hanggal. Hindi mo mapapanood ang iyong anak na babae na mamatay, hindi ba? Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, bumantong hininga si Thomas, "Hindi ako makakapagdesisyon ng mag-isa, ang iyong pangalawang pinuno na namamahala ay naibigay na kay Iron Lake at kailangan kong humingi ng mga tagubilin mula sa aking mga nakatataas. Wala akong pakialam kung makakapagdesisyon ka o hindi, kailangan ko ng resulta." Walang paliwanag ang lalaki, "Bibigyan kita ng 2 oras, sapat na para makipag-ayos ka sa kanila. Kung walang resulta sa loob ng 2 oras, magpapasabog ako ng bomba at mamamatay kasama ang iyong anak. Siyempre, mamamatay din ako." Sandali, masyadong masikip ang 2 oras, hindi oras ng trabaho ngayon at hindi ko maipapangako na bibigyan nila ako ng resulta sa loob ng 2 oras. Pinigilan ni Thomas ang lalaki sa pagbaba ng tawag. "Sige, bibigyan pa kita ng oras, 3 oras. Tumango ang lalaki. Wala siyang pakialam kung gaano ito katagal, basta't si Thomas ay nakipag-usap ng totoo sa kanila, wala siyang pakialam na bigyan siya ng mas maraming oras. Pumunta siya rito na alam niyang mamamatay siya at hindi siya natatakot kay Thomas. 5 oras, tumingin si Thomas sa kanyang relo at sinabing, "Sisigot ako sa iyo sa loob ng 5 oras. Alam mo na ayaw kong mamatay ang aking anak at kailangan kong bumili ng mas maraming oras hanggat maaari para makapagtrabaho ito. Deal." Narinig ng lalaki ang mga salita ni Thomas at bahagyang gumaan ang pakiramdam. Hindi naging problema ang oras dahil sinusubukan ni Thomas na bumili ng mas maraming oras para sa kanya, pinatunayan lang nito na ayaw niyang sumuko sa buhay ng kanyang anak at gusto niyang iligtas ito. Ang lalaki ay naging mas masaya dahil siya ay dati ay medyo natatakot na si Thomas ay walang pakialam kay Trixie. Tumigil sa pagsasalita ang lalaki at ibinaba ang tawag. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Thomas at nakaramdam ng pagkabalisa. Lalo na nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, halos gusto na niyang pigilan ang lahat at umiyak na lang. Gaano ka-mature ang kanyang anak na babae? Ayaw niyang ilagay siya sa mahirap na posisyon at talagang handa na siyang mamatay. Ngunit paano niya makikita ang pagkamatay nito? Team Leader Fane, sinuri namin ang lokasyon niya. Nasa Crystal Fall District siya, Building A19. Hindi kami sigurado kung saang level siya pero nakarating na doon ang aming mga investigator at sinisiyasat ang mga signal. Naniniwala akong magkakaroon ng resulta sa lalong madaling panahon. Iniulat ni Jasper ang kasalukuyang balita sa kanya. Naiintindihan. Little Lee, sundan ito at iulat ang anumang bagong impormasyon. Tumango si Thomas. Halatang walang pakialam ang lalaki kung imbestigahan nila ang kanyang posisyon o hindi at inakala niyang malapit na nilang mailock ang signal ng kanyang telepono. Ngunit ano ang magagawa nila kahit na alam nila kung nasaan sila? Ang lalaki ay hindi natatakot na mamatay at sa sandaling siya ay namatay, ang bomba ay sesabog. Isa siyang untouchable hedgehog.
Hindi kayang ayusin ni Thomas ang isang sniper para patayin siya, at sa katunayan, kailangan niyang tiyakin na ligtas ang lalaki. Kung hindi, ang kanyang anak na babae ay maaaring mamatay at ang buong gusali ay masisira. Alam ni Thomas kung nasaan ang Crystal Fall, isa ito sa mas marangyang distrito sa Starfield, lahat ng taong nakatira dito ay mayaman o marangal. Kung may sumabog doon, grabe ang impact. Hindi makapili si Thomas at wala rin siyang choice kundi magsumbong sa kanyang mga nakatataas. Sobrang laki nito, ayaw niyang paalisan ang lalaki pero kung hindi, grabe ang kalalabasan nito, kaya ang Bureau Chief lang ang makakapagdesisyon. Chief Blaine, ako si Thomas. Malungkot na ulat ni Thomas. Sa pamamagitan ng telepono, hindi agad siya sinagot ni Chief Blaine ngunit sinabihan siyang ilikas muna ang lahat sa gusali, pagkatapos ay magsasagawa siya ng pagpupulong at mag-iisip ng solusyon. Little Fane, huwag kang masyadong mag-alala. Huwag kang mag-alala, personal kung ayaw kung may mangyari kay Trixie. Siya ang nag-iisang anak ni Suso at si Suso ay isang matandang espesyal na ahente dito, kailangan kong hayaan siyang magpahinga ng mapayapa, pag-aaliw ni Chief Blaine, ngunit hindi ako makakagawa ng desisyon para sa buong tanggapan ng investigasyon, kailangan kong pag-usapan ito sa iba. Naiintindihan ko, Chief Blaine, susundin ko ang pinal na desisyon kahit anong mangyari. Sabi ni Thomas. Ma'am. Huwag kang masyadong mag-isip. Nauubos na ang oras, magsasagawa ako ng meeting ngayon din. Sabi ni Chief Blaine. Ibinaba ni Thomas ang tawag at humiga sa kanyang upuan, solemna at malungkot, na tila tumanda sa loob lamang ng isang araw. Team Leader Fane, huwag kang mag-alala. Baka pwede mong tawagan si Kuya Linford. Baka may magawa siya. Iminungkahi ni Jasper. Alam ni Jasper kung ano ang kaya ni Terence. Hindi lang siya sanay sa medisina, sanay din siya sa kung fu. Noong nakaraang pagkakataon, ang pangalawang pinuno na namamahala sa Redcon case ay inaresto ni Terence kaya marahil ay may magagawa siya tungkol dito. Kailangan nating sabihin sa kanya ang tungkol dito. Siya ang kasintahan ni Trixie kung tutuusin, tumango si Thomas at kinuha ang kanyang telepono. Kung ito ay kahapon o bago kahapon, marahil ay hindi maiisip ni Thomas na sabihin kay Terence ang tungkol dito dahil nangako lang si Terence na magpanggap na boyfriend ni Trixie. Ngunit pagkatapos ng pagtrato ni Terence sa kanya kahapon, naunawaan ni Thomas na si Terence ay talagang umibig kay Trixie at hindi niya itinuring ang kanyang sarili bilang kanyang peking kasintahan. Bukas na kinilala ni Josephine si Trixie, na ikinagulat at ikinatuwa ni Thomas, ngunit nababagabag din dahil alam niya ang pasanin ni Terence. 12:32. Tito Fane, ano na? Kababalik lang ni Terence sa mansyon at natanggap ang tawag ni Thomas. Little Terence, si Trixie ay dinukot ng Death Warrior ni Redcon case. Dumiretso si Thomas sa paksa at mabilis na ikinwento ang nangyari, binyantaan ako ng Death Warrior na pakakawalan ang kanyang pangalawang pinuno, ang kalbong lalaking nahuli mo sa underground race ground. Nakidnap si Trixie. Nagulat si Terence. Wala siyang pakialam kung sino ang gumawa nito dahil nag-aalala lang siya sa kaligtasan ni Trixie, alam mo ba kung nasaan si Trixie? Pupunta ako ngayon. Si Trixie ay kasalukuyang nasa Crystal Fall District, ngunit ang sitwasyon ay medyo komplikado. Halika ka muna, sasabihin ko sa iyo ang mga detalye kapag nagkita na tayo. Sabi ni Thomas, pupunta din ako dyan ngayon, magkita tayo sa main gate. Makikilala mo ang kotse ko, hindi ba? Ma'am. Okay. Pupunta ako ngayon. Nag-aalala si Terence. Binanggit ni Thomas ang pagkakakilanlan ng kidnapper, isang Death Warrior. Siyempre, alam ni Terence kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Death Warrior. Sila ang pinakamahirap na uri ng mga tao na harapin dahil wala silang pakialam kung ano ang mangyayari dahil hindi sila natatakot na mamatay at maging resulta. Mabilis na sinuot ni Terence ang kanyang damit at lumabas ng kanyang silid. Si Miss Atiasi ay nasa sala, naghahanap upang makita kung ang superstar na si Zyrene ay nag-schedule ng isang konsyerto kamakailan. Dahil napag-usapan na nila ni Trixie, handa na silang magplano nito. Tiningnan ni Cheryl ang paglabas ni Terence at sinuot ang kanyang damit, nalilitong tanong niya, Terence, lalabas ka ba? Nakidnap si Trixie, kailangan kong umalis. Tumango si Terence at mukhang seryoso, huwag mo na akong hintayin sa gabi, tawagan mo ako kay Josephine. Sabihin mo sa kanya na huwag kang mag-alala tungkol sa akin, magiging maayos din ako. Ano? Narinig ni na Cheryl at Yasi ang kanyang mga salita at nagulat sila. Ngunit nakita nilang nagmamadali si Terence at hindi na nagtanong pa.
Mahigpit ang oras at ayaw nilang sayangin ang oras ni Terence, sige, mag-ingat ka. Tumango si Terence at umalis sa mansyon, pinaandar ang Land Rover ni Trixie patungo sa distrito ng Crystal Fall. Pamilyar si Terence sa distrito dahil noong una niyang hinanap ang isa sa mga shareholder ng Pablo Industries, si Gardo Biggs, doon din siya nakatira. Kaya dumating agad si Terence. Sa sandaling ito, ang buong distrito ay maliwanag na naiilawan, lahat ng uri ng mga sasakyan ng pulis ay nakaparada sa buong lugar at kahit na ang mga truck ng bombero ng armadong departamento ng pulisya ay dumating. Ang kotse ni Terence ay nagmaneho papunta sa warning tape at siya ay hinarang ng dalawang pulis, anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ka para sa Amara. Naisip ni Terence na mukhang pamilyar ang pulis at nagtanong. Oo, at ikaw? Tumigil sandali ang pulis. Pinag-aralan niyang mabuti si Terence at nakita niyang pamilyar din siya, ngunit hindi siya sigurado kung sino si Terence. Hiniling sa akin ni Thomas na pumunta, maaari kang pumunta at kumpirmahin sa kanya, sagot ni Terence. Nandito ka para kay Leader Fane. Sumama ka sa akin. Nakita ng mga pulis na hindi lang kilala ni Terence si Amara, ngunit kilala rin niya si Thomas, hindi na niya kailangan pang kumpirmahin at dinala si Terence kay Amara. Siyempre, hindi siya sapat na autorisado na dalhin si Terence kay Thomas at kailangan niya si Amara para gawin iyon. Kaya naman, hindi siya nag-aalala kung si Terence ay isang nagkasala dahil kahit siya ay, ang taong may pinakamataas na ranggo na makikita niya ay si Amara. Terence. Dalhin mo ako kay Thomas, si Trixie ang girlfriend ko, sumulyap si Terence kay Amara at walang pakialam na nagsalita. Ha! Natigilan si Amara. Hindi niya inaasahan na ang anak ni Thomas ay magiging kasintahan ni Terence. Hindi ba ang girlfriend niyang si Josephine? Bakit naging Trixie na ngayon? Natarante si Amara. Bakit hindi mo ako hinanap kung gusto mo ng girlfriend? At naghanap ka ng iba? Masyado na ba akong masama para hindi kita maging girlfriend? Ano? Kumunat ang noo ni Terence. Wala. Nakita ni Amara na nagagalit si Terence at tumalon. Hindi na siya nang ahas na magsalita pa at mabilis na dinala siya kay Thomas. Nang papunta na sila roon, nagkunwari siyang walang ingat na nagtanong, hindi ba girlfriend mo si Josephine? Bakit si Trixie na ngayon? Siya ang aking maliit na asawa, alam ni Terence na magtatanong si Amara at hindi ito itinago sa kanya. Hindi ito lihim at hindi alam ni Amara dahil hindi niya ito iniimbestigahan. Malalaman niya ang kanilang relasyon kung titingnan niya ito. Maliit na asawa. Mayroon kang ibang asawa. Pumayag si Josephine. Hindi ito kapanipaniwala ni Amara. She agreed. Bakit ba ang dami mong kausap? Ano bang gusto mong itanong? Sinaman siya ng tingin ni Terence. Wala. Gustong itanong ni Amara, bakit hindi mo inuna ang iyong maliit na tanga, ako? Ngunit hindi niya ito maitanong sa ngayon dahil kinidnap si Trixie, paano magkakaroon ng oras si Terence para magsalita tungkol sa mga relasyon kapag siya ay nasa panganib. Kung tatanungin niya, tiyak na papagalitin siya ni Terence. Munting Terence. Bagamat napapalibutan si Thomas ng mga tao, pinagmamasdan niyang mabuti ang mga lugar sa paligid niya. Nang makita niyang lumakad sina Terence at Amara, agad siyang naglakad patungo sa kanila. Ang lahat ng mga tao sa paligid ng Thomas ay mula sa tanggapan ng investigasyon sa Starfield. Kumalat ang balita na ang Death Warrior ay nasa distritong ito, nagtatayo ng A16, ika-18 antas. Ayon sa property manager, ang buong level ng A16 ay naitala sa ilalim ng pangalan ng isang dayuhan at wala pang nakatira doon hanggang ngayon. Obvious na binili ng mga Redcon case ang bahay na ito kanina para sa ganitong oras. Tanging isang kriminal na organisasyon tulad ng Redcon case na may maraming card sa kanilang mga kamay ang bibili ng bahay dito, hindi ito inaasahan. Kahit na hindi nila kailangan ang mga bahay dito, maaari nilang ibenta ito at kumita ng malaki. Kung tutuusin, tumataas ng husto ang presyo ng distrito sa paglipas ng panahon. Dahil sigurado sila sa lokasyon, inutusan ni Thomas ang pulisya at ang mga property manager na ipaalam sa lahat ng residente ng A16 floor by floor na pansamantalang lumikas. May nagtanim ng bomba sa gusali at maaari itong sumabog anumang oras. Lahat ng nakatira dito ay mayayaman at pagkarinig ng balita ay agad silang umalis ng walang dala, nakakatipid ng oras at pagod para sa mga property manager at pulis. Karamihan sa kanilang pera ay ang bangko at mas pinahahalagahan nila ang kanilang buhay kaysa anupaman.
Kung tungkol sa mga kasangkapan at elektroniko sa kanilang mga tahanan, hindi isang malaking problema ang iwanan sila. 12:33. Uncle Fane, ano ang sitwasyon? Nakumpirma mo na ba ang lokasyon ni Trixie? Nakita ni Terence si Thomas at wala siya sa mood na makipag-chat sa kanya habang dumiretso siya sa paksa. Oo, ang Death Warrior mula kay Redcon case na dumukot sa kanya ay nasa Building A16, Level 18 kasama si Trixie ngayon, pero hindi kami sigurado kung saang unit sila, sabi ni Thomas, ngunit ang Death Warrior ay nagtanim ng mga bomba sa loob at nakalink sa kanyang katawan, kung saan kinokontrol ito ng kanyang puso. Sa sandaling huminto ang kanyang puso, hindi na kami tumibok. Maliban sa pagtanggap sa kanyang kondisyon. Hindi siya pwedeng mamatay ha. Pero paano kung mahuli natin siya? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi ito gagana. Nagtago siya ng lason sa kanyang bibig at kung nilunok niya ang lason, sisubog pa rin ang bomba, mapait na tawa ni Thomas, ang mga Death Warrior ay hindi natatakot sa kamatayan. Kaya't hindi natin sila maaaring patayin o mahuli man lang ng buhay. Hindi pa tayo nakabuo ng isang detalyadong plano at kailangan nating hintayin ang pagpupulong at hindi na magdesisyon ang mga nakatataas upang magsagawa ng pangalawang desisyon. Ganun ba? Tumango si Terence, Tito Fane, hayaan mo akong umakyat. Ikaw. Aakyat. Nagulat si Thomas, Lil, Terence, ang pag-akyat ngayon ay papatayin ang iyong sarili. Wala kang magagawa sa kanya ngunit kung guguluhin mo siya at magpapakamatay sa pamamagitan ng lason, pareho kayong mamamatay ni Trixie. Hindi siya ganoon kadaling magpakamatay, nagkibit balikat si Terence at ngumiti, magpapakamatay lang siya kapag wala ng pag-asa. Kung may pag-asa pa na mailigtas niya ang kanyang pangalawang pinuno, ang kanyang layunin ay subukang iligtas siya. Oh! Nagulat si Thomas. Tito Fane, dalawa lang ang uri ng Death Warrior dyan. Napipilitin man sila o handa silang mamatay. Kung pipilitin silang maging isa, hindi sila mapapadala sa mga ganitong uri ng misyon dahil ito ay masyadong mahalaga. Kung may nangyaring mali at ang Death Warrior ay nagtaksil sa organisasyon, matatalo sila ng walang anumang makukuha. Sinuri ni Terence, ang Death Warrior na ito ay malamang nakusang loob na dumating. Kung handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa Redcon case, tiyak na na-brainwash siya at siya ay lubos na tapat sa kanila. Kung gayon, ang pagligtas sa pangalawang pinuno ang magiging pangunahing layunin niya at sa isang taong tapat kay Redcon case, ito ay maluwalhati. Kaya, hindi niya pipiliin na magpatiwakal ng walang pagkakataon. Oh! Mukhang makatwiran iyon. Narinig ni Thomas ang pagsusuri ni Terence at tumango. Ang isang hysterical na tao na tulad nito ay lubos na magpapahalaga sa buhay ng kanyang pinuno dahil ang pagliligtas sa kanya ay ang kanyang pangunahing layunin sa buhay, at hindi mahalaga kung siya ay namatay o hindi. Mamatay man siya o hindi, ang kanyang buhay ay hindi magiging kasing halaga ng kanyang pangalawang pinuno. Kaya naman handa niyang ipagpalit ang buhay ng pangalawang pinuno niya sa kanya. Nakuha ni Terence ang kanyang pag-iisip at sa makatuwid ay naglakas loob na subukan. Haha, nakaharap ko na rin ang mga ganitong uri ng tao. Bagamat wala silang pakialam kung mamatay man sila o hindi, ngunit ang pagkamatay pagkatapos ng tagumpay at pagkamatay pagkatapos mabaigo ang misyon ay dalawang ganap na bagay. Nagkibit balikat si Terence, para makaakyat ako at tingnan kung may pagkakataon. Kahit na tama ang na-analyze mo, masyadong delikado para pumunta ka. Nag-alinlangan si Thomas at sinabing, kahit na makausap mo siya ng mapayapa, wala ka nang magagawa kundi ang bigyan tayo ng mas maraming oras. Nasa 18 palapag sila, kahit na gusto mong tumakas kasama si Trixie, kailangan mo ng oras kahit na tumalon ka pababa mula doon. Ang oras na kailangan para gawin iyon ay sapat na para bombahin niya kayo ni Trixie. Maniwala ka sa akin Uncle Fane, hindi ako gagawa ng katangahang ganyan, tumawa si Terence, sige, napagdesisyonan na, pupunta ako. Teka. Hindi ako makapagdesisyon, kailangan kong isumbong sa mga nakatataas ko. Ayaw ni Thomas na mamatay si Terence. Kung pumayag si Chief Blaine na bitawan ang pangalawang pinuno na namamahala sa Redcon case, posibleng makabalik si Trixie ng ligtas, ngunit posibilidad lang iyon. Sino ang nakakaalam kung ang Death Warrior ay mananatiling tapat sa kanyang pangako o hindi? Paano kung binawi niya ang kanyang pangako at bombahin ang gusali pagkatapos na makabalik ng ligtas ang pangalawang pinuno? Ang posibilidad ay hindi mababa, ngunit sa halip mataas. Dahil isa siyang Death Warrior, hindi nila siya kayang tretuhin na parang ordinaryong tao. Hindi na kailangan.
Kung tatanungin ni Chief Blaine, sabihin mo lang na ako mismo ang nagdesisyon at umakyat, walang pakialam na sagot ni Terence. Pero, gusto siyang pigilan ni Thomas ngunit nang makita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Terence, sa huli ay tumigil siya sa pagsasalita. Taos-puso ang pakikitungo ni Terence sa kanyang anak at siya ay naantig at masaya sa parehong oras. Alam ni Thomas na si Terence ay isang taong mahusay sa katalinuhan at katapangan at hindi siya kumilos sa init ng sandali nang hindi nag-iisip. Nang iminungkahi ni Terence ang kanyang sarili na pumunta, nangangahulugan ito na medyo sigurado siya, at least, hindi siya gagawa ng katangahan. Kaya dahil nagalok si Terence, natural na hindi siya pipigilan ni Thomas. Ang relasyon ni Terence sa kanyang organisasyon ay banayad at kahit na alam ni Chief Blaine na umakyat si Terence, walang paraan para sa kanila na gumawa ng anuman. Tanging si Amara lang ang nakasimangot habang atubiling pinapanood si Terence na naglalakad palayo. May gagawin ba si Terence na lubhang mapanganib? Hindi ba niya alam na Death Warrior ang lalaki? Hindi ba niya alam na may mga bomba sa building? Napakahalaga ba ni Trixie sa kanya na isakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanya? Kung siya ang nasa itaas, ililigtas din ba siya ni Terence? Ngunit noong huling pagkakataon ay tumakbo rin si Terence sa isang mapanganib na lugar at iniligtas siya mula sa kulungan ng kumpanya ng kidney trafficking. Nangangahulugan iyon na mayroon siyang lugar sa puso ni Terence. Habang iniisip ni Amara ang pagkakataong iyon, bigla siyang naging masaya muli. Si Terence sa oras na ito, ay walang ideya na iniisip ni Amara ang mga bagay na ito at kung alam niya, hindi niya malalaman kung dapat ba siyang umiyak o tumawa. Hindi sigurado si Terence na may iligtas niya si Trixie at makakasunod lang siya sa agos. Alam ni Terence na ang tanggapan ng investigasyon ay hindi isang iron board. Si Chief Blaine ay hindi rin matigas. May mga bagay na hindi niya magawa kahit gusto niya. Kung maaari nilang pabayaan ang pangalawang pinuno ng Redcon case o hindi, wala nang pag-asa si Terence at maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili upang mag-isip ng isang bagay. 12:34. Naging mainit ang puso ni Thomas habang pinagmamasdan niya si Terence. Ang swerte ni Trixie na makilala si Terence sa pagtatapos ng kanyang buhay. Sa isang taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya ng labis, maaari siyang mamatay ng walang pagsisisi. Hindi man lang alam ni Thomas kung makakabalik si Terence sa pagkakataong ito. Siyempre, mauunawaan ni Thomas ang malalim na relasyon ni Terence kay Trixie. Kung hindi niya kasama si Trixie kay Susan, namatay na sana siya kasama niya. Ngunit si Terence at Trixie ay walang anak at si Terence ay nagkaroon ng higit sa isang kasintahan. Mahalaga si Josephine kay Terence kaya paano siya mamamatay kasama si Trixie? Ito ay magiging hindi patas kay Josephine. Marahil. Sigurado si Terence na may iligtas niya siya. Nagbago ang mga mata ni Thomas. Alam niya ang kapangyarihan ni Terence at walang duda, isa siya sa pinakamagaling sa mga ahente ng opisina. Nag-alab ang pag-asa sa puso ni Thomas at ipinagdasal niya si Terence na magdulot ng milagro. Diniel niya ang numero ni Chief Blaine dahil kailangan niyang i-report sa kanila ang sitwasyon ni Terence. Kahit na hindi niya mapigilan si Terence, kailangan pa rin niyang ipaalam ito sa kanyang mga nakatataas. Thomas. Parang miserable ang boses ni Chief Blaine. Ako ito. Chief Blaine? Anong problema? Narinig ni Thomas na parang iba ang boses ni Chief Blaine at kinakabahan siyang nagtanong. Thomas, I'm so sorry. Hindi sila sumang-ayon na pabayaan ang pangalawang pinuno na namamahala dahil masyadong malaki ang epekto nito. Na-notify na namin ang International Police na nahuli namin siya, hindi namin maipaliwanag sa kanila kung pakakawalan namin siya ngayon. Walang magawang sagot ni Chief Blaine, bagaman sinabi ko na kaya kong magbitiw at aminin ang responsibilidad ko kapalit nito, at ang iba pa rin ang nagdesisyong iyon, ngunit ako pa rin ang nagdesisyon. Naiintindihan ko, malamang na mahirap para sa iyo, nahulaan na ni Thomas na ito ang kalalabasan. Kahit na close siya kay Chief Blaine in private, it didn't mean that he has a good relationship with the other in the office. Ang iba ay napakahigpit at imposible para sa kanila na makapinsala sa mga kolektibong benepisyo para lamang sa isang tao. Kung narinig niya ito bago umakyat si Terence, marahil ay mas hindi nasisiyahan si Thomas na marinig ang bago dahil ito ay parusang kamatayan kay Trixie. Ngunit ngayon, ang lahat ng pag-asa ni Thomas ay nasa Terence at wala siyang pakialam kung nagpasya sila na pabayaan ang pangalawang pinuno na namumuno o hindi. Thomas, huwag kang mag-overthink, aayusin ko ang ilang eksperto sa pag-disarm ng bomba upang pumunta at tulungan ka sa lalong madaling panahon.
Si Chief Blaine ay walang tiwala tungkol dito. Kung itinanim ng Death Warrior ang lahat ng bomba sa silid, walang silbi ang pagpunta ng mga eksperto. Hindi naman pwedeng pumasok na lang sila sa kwarto at desarmahan ang mga bomba sa harap mismo ng Death Warrior, di ba? Pagkatapos ay agad niyang ilalagay ang bomba. Ayos lang. Chief Blaine, may kailangan akong i-report sa iyo. Sabi ni Thomas. Oh, anong nangyari sa side mo? Nagulat si Chief Blaine. Dumating mag-isa si Terence at nagpasyang harapin ang Death Warrior mula sa Redcon case. Sabi ni Thomas. Terence. Ano? Narinig ni Chief Blaine ang pangalan at nagulat, kilala mo si Terence. Kakaunti lang ang nakakaalam ng tunay na pangalan ni Terence sa organisasyon. Si Terence ay hindi isang regular na ahente doon, ngunit mas katulad ng tulong sa ibang bansa. Ang kanyang codename ay Eagle, at lahat ng iba ay kilala lamang siya bilang Agila dahil hindi nila alam ang kanyang tunay na pangalan. Kaya naman, nagulat si Chief Blaine nang sabihin ni Thomas ang tunay na pangalan ni Terence. Oo, siya ay Agila, sagot ni Thomas nang may kumpiyansa. Alam niya kung bakit nalilito si Chief Blaine at hindi na niya kailangan pang itago ang kanilang relasyon. Noong una niyang nakilala si Terence, hindi niya ito sinumbong dahil hindi naman niya kailangang i-report ito, hindi niya sinasadyang itago ito kay Chief Blaine. Nakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya. Paano mo siya nahanap sa pagkakataong ito? Nagulat si Chief Blaine dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pribadong relasyon si Thomas kay Eagle. Siya ang boyfriend ng aking anak. Mapait na tumawa si Thomas, kung hindi, bakit siya aakyat sa ganitong delikadong oras na ganito? Ha! Lalong namangha si Chief Blaine, siya ang boyfriend ni Trixie. No wonder. No wonder. Masyadong maliit ang mundo. Kaya hindi ko siya napigilan nang siya ay nagpasya na pumunta. Hindi siya nagtatrabaho sa ilalim ko at maaari akong talunin niya. Mapait na ngumiti si Thomas. Haha, Old Fane, hindi ko man lang sinisi sa iyo, bakit ang dami mong ipinapaliwanag? Ngunit kung si Terence ang gumagawa nito, marahil ay maiiwasan ang sakuna na ito. Sabi ni Chief Blaine. Sana nga. Wala sa mood si Thomas na makipagbiruan kay Chief Blaine at sumagot ng totoo. Tinapos niya ang tawag kay Chief Blaine at bumaling kay Jasper, Little Lee, sabihin sa lahat na lumikas mula sa gusali at maghintay ng mga order sa isang ligtas na distansya. Naiintindihan. Tumango si Jasper at tumalikod para mag-utos. Mula nang umakyat si Terence, si Thomas ay buong pusong naniwala kay Terence. Ang iba sa paligid ng gusali ay magiging pabigat lamang kay Terence at dahil naniniwala siya kay Terence, kailangan niyang bawasan ang mga destruction ni Terence hanggat maaari, na hinahayaan si Terence na gawin ang lahat ng gusto niya nang walang pag-aalala. Minsan, hindi palaging mas maraming tao ang pinakamagandang opsyon. Hindi pinili ni Terence na umakyat sa hagdan ngunit sa halip ay sumakay ng elevator, hayagang umakyat sa ika-18 palapag para makita ng lahat. Huminto ang elevator at lumabas si Terence. Pinagmasdan niya ang 2 unit sa ika-18 palapag. Sa peephole, mahina niyang nakikita ang mga ilaw mula sa isang unit, at ang kumpletong kadiliman mula sa kabilang unit. Pinili ni Terence ang unit na may ilaw at naglabas ng ilang maliliit na kasangkapan mula sa kanyang bulsa, tahimik at madaling nagbukas ng pintong laban sa pagnanakaw. Ang tinatawag na anti-theft door ay maaari lamang ihinto ang mga normal na pagnanakaw, ito ay walang silbi sa mga profesional tulad ni Terence. Kung ang pinto ay talagang anti-theft, ang mga kumpanyang iyon na dalubhasa sa pag-unlock ay walang negosyo sa totoong mundo. Bagamat maingat si Terence, ang lalaki sa loob ay nasa mataas na alerto din. Sa sandaling binuksan ni Terence ang pinto at pumasok, nagsalita ang lalaki. Sino ito? Lumingon ang lalaki na may madilim na mukha at tumingin sa pinto, nakita si Terence na naglalakad papasok. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, sino ka? Anong ginagawa mo dito? 12:35. Lihim na napabuntong hininga si Terence na ang lalaking ito ay talagang hindi mabait na uri. Nag-iingat na siya at sinubukang maging tahimik hanggat maaari. Nang bumukas ang anti-theft door, pinaliit na ni Terence ang tunog ngunit narinig pa rin ito ng lalaki. Ako ito, ang boyfriend ni Trixie, kalmadong tumingin si Terence sa lalaki. Dahil na-expose siya, hindi na niya kailangang magpanggap dahil ayaw niyang guluhin ang lalaki na magpakamatay. Ham-ham. Nakita ni Trixie si Terence at siya ay naantig ng damdamin. Nagpumiglas siya at iginalaw ang kanyang mga paa sa pagtatangkang magsabi ng isang bagay, ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali, kaya't siya ay nakagalaw lamang sa sopa.
Dagdag pa, ang kanyang bibig ay nakablock at tanging mga muffled sounds lang ang nagawa. Narinig ng lalaki ang pagpapakilala ni Terence, natarante siya. Ang lalaking dumating ay hindi pulis o mula sa tanggapan ng investigasyon, kundi boyfriend ni Trixie. At mula sa excited na estado ni Trixie, tila totoo na kilala niya ang lalaki. Tumayo ka dyan at huwag kang lalapit. Huwag mong subukang gumawa ng anuman sa akin o gumamit ng tranquilizer sa akin. Ang tibok ng puso ng isang walang malay na lalaki ay iba sa isang may malay na lalaki at kung ang aking tibok ng puso ay bumaba sa isang tiyak na antas, ito ay magpapalabas ng bomba. Tumingin ang lalaki kay Terence at nagbabala. Ang kanyang mga salita ay hindi para takutin si Terence, ngunit ito ang katotohanan. Partikular niyang ginawa ito para pigilan ang pagtutok ng baril sa kanya na may kasamang anesthetic. Ang tibok ng puso ng isang taong walang malay ay agad na bababa at ang bomba ay gagana. Huwag kang mag-alala, hindi ako kikilos. Mukhang kinakabahan at nag-aalala si Terence, nag-aalala lang ako sa kaligtasan ng girlfriend ko, ayokong may mangyari sa kanya. Kung may mangyari sa kanya, ayoko rin mabuhay. Pagdating ko, handa akong mamatay kasama siya. Huwag kang mag-alala, wala akong baril at hindi ako parte ng pulis. Kahit na sa tingin ko ay totoo ang sinabi mo, pero sorry, hindi ako maniniwala sa iyo. Walang pakialam na sagot ng lalaki, hindi pa ako binibigyan ng update ni Thomas at naiinip na ako. Simula nang pinadala mo ang sarili mo dito, laro tayo. Haha. Habang nagsasalita siya, hinugot niya ang tuwalya sa bibig ni Trixie. Matagal nang nikotikip ang bibig ni Trixie at nang ilabas ang tuwalya, huminga ito bago sumigaw, asawa Terence, anong ginagawa mo dito? Gusto niya akong patayin, mamamatay ka rin. Bilisan mo, wala kang pasok dito, huwag kang makialam. Nang makita ni Trixie si Terence na pumasok, siya ay naantig ngunit nagalit sa parehong oras. Natouch siya dahil maganda ang pakikitungo sa kanya ni Terence at hindi siya binitawan noong nasa ganoong delikadong sitwasyon siya pero at the same time, hindi lang siya mayroon si Terence, mayroon pa rin siyang Josephine. Kung namatay si Terence kasama niya, paano naman si Josephine? At sina Cheryl at Yasi, nakikita ni Trixie na si Yasi ay may nararamdaman din para sa kanya, kahit na hindi siya sigurado kung si Cheryl ay may nararamdaman din para sa kanya. Kung namatay si Terence kasama ang napakaraming babaeng nagmamahal sa kanya, kapuputin nila ang kanyang lakas ng loob. Hindi siya makakapunta. Simula nang dumating siya, hindi na siya makakaalis. Malamig na tumawa ang lalaki, sa tingin mo nasaan ito? Pwede kang pumunta at umalis kahit kailan mo gusto. Kahit na pumunta ako ngayon, naniniwala ako na hindi ka magpapakamatay. Matalim na pagsisiyasat ni Terence, si Uncle Feng ay nakikipag-usap sa mga superior ngayon tungkol sa pagpapaubaya sa iyong pangalawang pinuno. Gusto lang kumpirmahin ni Terence kung ang layunin ng lalaki ay iligtas ang kanyang pangalawang pinuno tulad ng inaakala niya, at hindi mahalaga sa kanya ang pagkamatay. Kaya naman, sinabi ni Terence ang kanyang sinabi bilang isang dahilan ngunit sa katunayan, hindi niya planong umalis kahit pilitin siya ng lalaki. Kung umalis si Terence, wala siyang kabuluhan na pumunta doon. Ngunit hindi alam ng lalaki ang intensyon ni Terence. Narinig niya ang mga salita ni Terence at ngumisi nang hindi nag-iisip, umalis ka na. Siyempre kaya mo. Tama ka, ang ultimate goal ko ay iligtas siya at wala akong pakialam kung mamatay man ako o hindi. Bagamat hindi ako natatakot mamatay, ngunit kailangan ko pa rin kumpirmahin na hindi ko mailigtas ang aking pangalawang pinuno at turuan ng leksyon si Thomas at ang opisina. At paano kung umalis ako? Tanong pabalik ni Terence. Kung pupunta ka, huhuberin ko ang damit ng asawa mo at susuyuin ko siya sa mga susunod na oras hanggang sa pabayaan ni Thomas ang pangalawang pinuno. O kung hindi, susuyuin ko siya hanggang sa siya ay mamatay. Dinilaan ng lalaki ang kanyang labi ng perverted at malisyosong sinabi. Gaya ng inaasahan, ang pagkalumbay ni Terence ay nagbago ng husto nang huminto siya sa kanyang mga landas na may mabagsik na mukha dahil ang pag-alis at pananatili sa dalawa ay masamang pagpipilian. Terence, go. Kung gagawin niya iyon, mamamatay ako kasama niya. Huwag kang mag-alala, si Trixie ay pag-aari mo ang buhay na ito at hindi ko ito ibibigay sa iba. Mayroon kang Josephine sis, huwag makinig sa kanyang mga banta. Nakita ni Trixie ang pagbabago ng ekspresyon ni Terence at mabilis siyang pinigilan dahil nag-aalala siya na gustong manatili ni Terence. Sa katunayan, hindi alam ni Trixie na nagpanggap si Terence na ganoon ang hitsura para makita ng lalaki.
Gusto ni Terence na manatili, ngunit kailangan niya ng angkop na dahilan para manatili. Kung nanatili siya ng walang dahilan, siguradong maghahihinala ang lalaki sa kanya. Ang mga salita ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng dahilan upang manatili. Ano man ang mangyari, iisipin ng lalaki na si Terence ay kumikilos lamang ayon sa sitwasyon kung mananatili siya. Trixie, hindi kita iiwan dito. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin. Terence, huwag masyadong matigas ang ulo. At si Josephine, Cheryl, Yasi, paano sila? Hindi ka maaaring mamatay kasama ko. Natarante si Trixie at patuloy na sinenyasan si Terence na umalis. Si Trixie ay halos alam ang tungkol sa organisasyon ng kanyang ama. Paano nila mabitawan ang isang taong nahuli nila? Hindi kailanman umasa si Trixie at ayaw niyang magkamali ang kanyang ama dahil sa kanya. Sa pagkakataong ito, handa nang mamatay si Trixie. Hindi pa rin siya mabubuhay ng matagal, hindi mahalaga kung siya ay namatay. Mamamatay siya maaga o huli, kung mamatay siya ngayon, mababawasan pa nito ang pasanin ni Terence at ng iba pa. Umalis ka duwag, papatayin ko siya. Oh ha 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 ha. Mukhang natutuwa ang lalaki sa pananakot sa iba. Ang ganitong uri ng mga Death Warrior ay naliligaw sa isang paraan at hindi ito nakitang kakaiba ni Terence. Kung talagang interesado siya kay Trixie, hindi na siya maghihintay hanggang ngayon para sabihin iyon at makakagawa na siya ng hakbang. 11:36. Ang dahilan kung bakit siya nagpasya na sabihin ito ngayon ay malamang na makipag-usap kay Terence. Siyempre, handa si Terence na maglaro habang mas mahusay niyang nilero ito, mas magandang pagkakataon na kailangan niyang kumilos. Hindi ka ba natatakot na maging irregular ang tibok ng iyong puso at mag-uudyok ka kapag ginawa mo ang ganoong bagay? Tinitigan ni Terence ang lalaki at nagtanong. Humph, hindi mo alam ito, hindi ba? Ang bomba ay tatubo lamang kapag ang puso ko ay masyadong mabagal. Sa kabaligtaran, ang pagtibok ng masyadong mabilis ay ayos lang. Natuwa ang lalaki at tumingin kay Terence, sinira ang pantasya ni Terence. Ikaw. Nabaluktot ang mukha ni Terence dahil sa galit at nawala ng imak, tanging titig na titig lang sa lalaki. Natatakot ka ba ngayon? Mukhang maganda ang pakikitungo sa iyo ng boyfriend mo. Tumawa ng malakas ang lalaki. Mamamatay ka sa isang masakit na kamatayan. Malamig na tumawa si Terence. Tama ka, paano mamamatay ang isang Death Warrior sa madaling kamatayan? Walang ingat na sagot ng lalaki, Brat, alam mo ba kung gaano ka ka-impulsive ngayon? So, hindi mo may iligtas ang girlfriend mo at hindi ka rin makakaalis. Ikaw, galit na tiningnan ni Terence ang lalaki ngunit wala siyang puwang para sa pagsulong o pag-atres. Sa sandaling ito, huminahon si Trixie at natagpuan ang isang bagay na kainahinala. Ang pagkilos ni Terence ay tila hindi karaniwan ngayon. Kahit gaano pa kalaki ang panganib ni Terence noon, pananatilihin niya ang kanyang kalmado at hindi siya magpapakita ng labis na nararamdaman gaya ng ipinapakita niya ngayon. Sa karera ng kotse, si Terence ay sobrang kalmado sa ilalim ng ganoong delikadong sitwasyon at ngayon, bakit siya nabalisa pagkatapos ng panunukso saglit? Para siyang ibang tao. Kaya naman, nagtanong si Trixie kung sinasadya ni Terence. Kung sinasadya niya, ano ang balak niya? Naisip ito ni Trixie at natitiyak niya na sinadya ni Terence para makamit ang isang layunin. Kung gayon, hindi ilalantad ni Trixie si Terence. Naglaro siya kasama ni Terence nang hindi nag-iiba. Terence, bilasan mong umalis, hindi na ako mabubuhay ng matagal. Kung mamatay ako, mamamatay ako. Huwag kang mag-alala sa akin, kung maglakas loob siyang hawakan ako, ipaglalaban ko siya sa lahat ng mayroon ako. Sabi ni Trixie. Tumahimik ka. Inis na sinulyapan ng lalaki si Trixie. Nakakainis ang babaeng ito para sa lahat ng oras. Go now, Terence, go. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi pinakinggan ni Trixie ang lalaki ngunit nagpatuloy siya sa pagsigaw. Isara mo yung bibig mo. Nababaliw na ang lalaki at hinawakan niya ang tuwalya, itinulak ito pabalik sa bibig ni Trixie. Woo! Muling nauutal ang boses ni Trixie. Sa wakas, ilang katahimikan. Pinaikit ng lalaki ang kanyang mga tenga at tumingin kay Terence, sige Brat, pwede na nating simulan ang laro sa pagitan natin. Anong laro? Tanong pabalik ni Terence. Laro ng pagpapakamatay.
Ngumisi ang lalaki at biglang naglabas ng mahabang kutsilyo sa isang bag sa tabi ng sopa, sinipa ito kay Terence. Laro ng pagpapakamatay. Nakakunot ang noo ni Terence habang nalilitong nakatingin sa kutsilyo. Brat, don't play dumb with me. Don't assume that I don't know what you thinks, the man scorned, bagaman maganda ang kilos mo, I never believed you. What about dying on the same year, day and second, all those promises, do you think it's touching? You idiot, akala mo ba naniwala lang talaga ako sa'yo? I was. Naging madilim ang mukha ni Terence nang minamaliit niya ang katalinuhan ng lalaki. Hindi naniwala ang lalaki sa sinabi niya. Ano ba? Inilantad ba kita? Bakit hindi ka nagsasalita? Natuwa ang lalaki sa sarili, masyado ka pang bata para makipaglaro ng mga ganitong klaseng kalokohan sa harap ko. Naniniwala ako na boyfriend ka ng babaeng ito, pero hindi ako naniniwala na nandito ka para mamatay kasama niya. Napakaraming pulis dyan, bakit nila hahayaan ang isang ordinaryong tao? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung gaano kalaki ang responsibilidad ng taong papasanin ka dito. Anong gusto mong sabihin? Cut the nonsense, iluwa mo na lang. Malamig na sagot ni Terence. Ayaw mo nang marinig. Pero sasabihin ko na. Nakakahiya kung hindi ko ipinakita ang napakahusay kong loika. Nagpatuloy ang lalaki, the only possibility is that you are a police yourself, or part of the investigation office, and at the same time, you are the girl's boyfriend. You came not for sake of dying with her, but you want to pin down. Kung hindi mali ang hula ko, gusto mong biglang sumulpat sa harap ko at mabali ang pangako, tama ba ako? That way, I would bite it puot. Humph! Hindi itinanggi ni Terence ang anumang sinabi niya. So, speechless ka ngayon, di ba? Wala sa harap ko ang mga pakulo mo. Tumingin ang lalaki kay Terence, idiot. Gusto mong manalo laban sa akin. Bumalik ka at magsanay para sa isa pang 10 taon. Tapos ka na ba sa kalokohan? What the hell do you want? Naiinip na tanong ni Terence. Sobra ka na bang nasasaktan ngayong inalis ko na ang isang pag-asa mo? Nagsisisi ka ba na umahan ka? Pero wala nang babalikan, wala nang silbi. Ngumiti ang lalaki kay Terence, hindi ka ba nadidismaya? Tapos ka na bang mag-usap o hindi? Pinutol siya ni Terence, manatili sa paksa. Kung nagmamadali kang mamatay, pagbibigyan ko ang hiling mo. Malamig na tumawa ang lalaki at malungkot na nagsalita, gusto kong hayaan kang mabuhay ng mas matagal, ngunit hindi ko mapigilan kung hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence. Nakikita mo ba ang espadang iyon? Maglaro tayo ng suicide game. Itinuro ng lalaki ang espada sa harap ni Terence at sinabing, dutin mo ito at saksakin sa puso mo. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung nasaan ang puso mo. Haburin mo ang iyong damit at tumayo sa harapan ko habang ginagawa mo ito. Isaksak mo ito ng buo. Ibig mong sabihin gusto mong patayin ko ang sarili ko. Tumingin si Terence sa espada at nagtanong. Bastos, hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Inis na wika ng lalaki, ikaw ang nagmamadaling mamatay, sinong masisisi mo? At kung hindi, sinasabi mo ba talaga sa akin na saksakin ng espada ang sarili kong puso? Bakit gagawin iyon ng sino man kung hindi sila tanga? Tanong ni Terence sa lalaki na may kakaibang ekspresyon. 11:37. You will do it, walang pakialam na sagot ng lalaki. Hindi ako Death Warrior, nagkamali ka ba? Bagamat wala akong magagawa sa iyo, wala kang awtoridad na utusan ako ng anuman, di ba? Huwag mong kalimutan na hindi ka magpapasabog ng bomba bago pa nila bitawan ang iyong pangalawang pinuno na namamahala. Tanong pabalik ni Terence. Tama ka. Tila hinawakan ng lalaki ang tagumpay sa kanyang mga kamay, ngunit kaya kung makipaglaro sa iyong asawa. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, gagawa ako ng hakbang ngayon. Ikaw. Namula si Terence at umaalingaw-ngaw ang apoy sa kanyang mga mata, huwag lumampas sa dagat. Ako nga, ano? Ano ang magagawa mo sa akin? Walang kahihiyang tumingin ang lalaki kay Terence, kung gusto mong mamatay, mamatay ka ng mas maaga. Sinabi ko na sa iyo na naglalaro tayo ng suicide game pero hindi mo naiintindihan, wala kang dapat sisihin. Kung alam ko lang kanina, magsasalita pa sana ako.
Bibilang ako ng 3, bilasan mo at habarin mo ang damit mo. Tumayo ka sa harapan ko at isaksak mo ang espada, iyong puso. Woo! Natarante si Trixie. Ano man ang paunang layunin ni Terence, ang kasalukuyang sitwasyon ay halatang lumayo rito. Gusto ng lalaki na patayin si Terence at kung talagang ginawa ni Terence ang sinabi ng lalaki sa kanya, paano siya mabubuhay? Mabubuhay ba ang sino man sa pamamagitan ng tibak na tinusok sa puso? Paano niya mapapanood si Terence na gumawa ng katangahan? Ngunit hindi siya makapagsalita ng isang salita ng malinaw maliban sa isang pares ng mga muffled na tunog. Huminga ng malalim si Terence at tumingin sa lalaking may mahigpit na ekspresyon, kung gagawin ko ang sinabi mo, iiwan mo ba si Trixie na hindi nagalaw? I will. Bagamat hindi ako mabuting tao, maganda ang reputasyon ko. Tumango ang lalaki. Kung bibitawan ni Uncle Feng ang iyong pangalawang pinuno, hahayaan mo ba siyang umalis ng ligtas? Tanong ni Terence. Siyempre naman. Sinabi ng lalaki, kung talagang pakakawalan siya ng iyong mga tauhan, makikipag-ugnayan siya sa akin sa sandaling ligtas na siya at pakakawalan ko siya. Magtiwala ka, bagamat kami ay isang organisasyong terorista, ngunit ang aming reputasyon ay mabuti at nananatili kami sa aming sinasabi. Fine. Kung oo, sasang-ayon ako sa kondisyon mo, huminga ng malalim si Terence at mataimtim at malungkot na tumingin kay Trixie. Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang nagsasalita, Trixie, ingatan mo ang iyong sarili. Woo! Nagpanik si Trixie at pilit na inaalis ang tuwalya sa kanyang bibig, ngunit paano ito magiging posible para sa kanya na gawin iyon? Ngumiti si Terence at tumango kay Trixie habang sinimulan niyang alisin ang butones ng kanyang shirt, kailangan kong habarin ang aking damit. Hindi ba pwedeng gawin ito ng may damit? Alisin mo. Kailangan kong makita kung saan malinaw ang puso mo. Ang lalaki ay halatang hindi naniniwala kay Terence at natatakot na si Terence ay subukang linlangan siya. Nanatiling tahimik si Terence at nagpatuloy sa pag-unbutton. Hanggang sa matanggal niya ang butones sa huli, hinubad niya ang suot niyang sando at tumambad sa kanyang magandang katawan. Brat, hindi ko ine-expect na may muscles ka. Mukhang tama ang hula ko, kasama ka sa pulis o isang parte nila. Natuwa ang lalaki sa kanyang sarili, paano magkakaroon ng ganoong muscles at abs ang isang ordinaryong tao. Humph! Hindi itinanggi ni Terence ang kanyang sinabi, ngunit inihagis niya ang kanyang kamisete sa sahig. Mukhang masunurin ka. Ngayon, kunin mo ang espada at gawin mo ito. Tumango ang lalaki na mayabang. Hindi na nagsalita pa si Terence ngunit tahimik na kinuha ang espada. Hinawakan niya ito sa kamay na para bang sinusuri niya kung gaano ito katalas. Lumapit ka, magpakamatay ka sa harapan ko. Utos ng lalaki. Hinawakan ni Terence ang espada at masunuring naglakad ng ilang hakbang palapit. Okay. Ngayon iyangat ang espada at isaksak ito sa puso mo. Utos ng lalaki. Tandaan mo ang iyong pangako. Sinulyapan ni Terence ang lalaki, pagkatapos ay bumalik kay Trixie. Tigilan mo na ang pag-aalala tungkol dyan. Bilasan mo, itigil mo na ang pagpapaliban. Bilasan mo o babaguhin ko ang ideya ko. Mukhang uhaw sa dugo ang lalaki, huwag mo nang hintayin na maging ligtas ang aking pangalawang pinuno at sama-samang bombahin ko kayong lahat. Tumango si Terence at itinaas ang espada, itinutok ang dulo ng talam sa kanyang puso. Teka, tingnan ko ng malinaw. Sinabihan ng lalaki si Terence na huwag kumilos at tingnan kung ang lokasyon ay nasa puso. Maaari kong makilala kung saan malinaw ang puso ko, walang pakialam na sagot ni Terence. Ma'am, not bad. This is the heart. Nasyahang tumango ang lalaki. Lalong nagpanik si Trixie dahil hindi niya inaasahan na talagang pipiliin ni Terence na magpakamatay. Bakit gagawin iyon ni Terence? Hindi niya magagawa. Hindi siya karapat-dapat kay Terence na magsakripisyo ng labis. Sa isang iglap, napaluha si Trixie. Hindi siya crybaby ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng labis na pagkahumaling na tumulo ang mga luha ng hindi mapigilan. Mamamatay na rin siya, bakit ganoon ang gagawin ni Terence para sa kanya? Hindi banggitin na ang kanyang intensyon sa pakikipag-date kay Terence ay hindi simple dahil gusto niyang maghiganti laban kay Terence. Dapat siyang parusahan dahil dito ngunit kinaladkad niya si Terence kasama niya. Hindi iyon maaaring mangyari.
Ngunit si Trixie ay hindi makapagsalita ng kahit isang salita ngunit nagpatuloy sa paggawa ng mahinang boses. Hindi ba ito nakaka-touch na eksena? Tiningnan ng lalaki ang broken-hearted na mukha ni Trixie at lalo pang ngumiti. Brat, pwede ka nang magsimula. Tumango si Terence at itinaas ang espada, itinutok ito sa kanyang puso at tinusok ito bigla. Hindi huminto ang espada. Matapos tumusok sa kanyang dibdib, tumagos ito sa likod ni Terence. Tulad ng sinabi ng lalaki, sinaksak ni Terence ang kanyang puso. Hindi. Sigaw ni Trixie sa kanyang puso. Bahagi ba ito ng plano ni Terence? Sinubukan ni Trixie na aliwin ang sarili sa walang pag-asa na sitwasyon. Marahil ito ay isang plano lamang at gagawa siya ng isang hakbang bago niya matusok ang espada sa kanyang katawan. Ngunit nahulog siya sa kawalan ng pag-asa nang makita niya si Terence na tinusok ang espada sa kanyang katawan. Ginawa talaga ni Terence, pinili talaga niyang magpakamatay. Aba, bakit niya gagawin yun? Gustong sumigaw ni Trixie, sinabihan siyang huminto. Gusto niyang yakapin si Terence ngunit wala siyang magawa. Pinagmasdan niya sa mismong mga mata niya ang lalaking mahal niya na nagpapakamatay at napaiyak siya sa sobrang kalungkutan. 11:38. Kumpletuhin ang pagkatalo. Ang mahabang espada ay tumusok sa katawan ni Terence habang siya ay nadapa at dahan-daang nahulog. Ha. Nakaka-love-struck brat, nakakapreskong makita ito. Tawa ng tawa ang lalaki habang pinapanood si Terence na tinutusok ang espada sa sarili niyang katawan. Gayunpaman, bago pa siya makatawa ay biglang tumigil ang kanyang pagtawa. Hindi lang huminto ang kanyang pagtawa, ngunit nalaman ng lalaki na hindi niya maisara ang kanyang bibig, ni hindi niya maigalaw ang kanyang dila, ang kanyang buong katawan ay nagyelo sa lugar. Parang kinukulam ang lalaki. Nakaupo siya sa couch at hindi niya maigalaw ang mga mata niya. Huminto sa paggana ang nerve system sa kanyang katawan at walang bahagi ng kanyang katawan ang makagalaw kahit isang pulgada. Si Terence, na malapit nang mahulog sa lupa, ay biglang tumayo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang espada ay nasa dibdib pa rin ni Terence at tila hindi siya nagmamadaling bunutin ito. Napangiti siya at tumingin sa lalaki na may kasamang pang-iinsulto at nagtanong, ano? Hindi ka na makagalaw. Hindi mo na kayang magpakamatay ngayon, hindi ba? Hindi mo kayang galawin ang dila mo, di ba? Hindi mo maigalaw ang isang bahagi ng katawan, tama? Hindi mo ba naiisip na kakaiba? Bagamat hindi makapagsalita ang lalaki, alam ni Terence na tama siya sa gulat ng mga mata ng lalaki. Hindi nagmamadaling sumagot si Terence sa kanya, ngunit lumapit siya at kinuha ang tuwalya sa bibig ni Trixie. Si Trixie, nakakabawi lang ng kakayahang magsalita, ay bumulalas, asawa Terence, ang talam. Ang talam sa iyong katawan. Haha, Trixie, hindi ganoon kadaling mamamatay ang asawa mo. Niloloko ko ang lalaking ito. Pinaglalaroan niya ako, bakit hindi ko gawin iyon? Tumingin si Terence sa lalaki at nginisyan, idiot. Sinadya kong isipin mo na nagdadrama ako, hindi mo ba alam iyon? Kung wala akong suot, bakit ako magiging tanga at aakyat? Umalingaw-ngaw ang apoy sa mga mata ng lalaki na para bang susunugin niya ng buhay si Terence, ngunit hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Galit ka at nababalisa, medyo mabilis din ang tibok ng puso mo kaya hindi na sasabog ang bomba, tumingin sa kanya si Terence at walang pakialam na nagsalita. Ha! Huminga ng malalim ang lalaki at sinubukang kumalma hanggat maaari matapos marinig ang mga salita ni Terence. Gusto niyang bumagal ang tibok ng kanyang puso para mabomba niya si Terence. Gayunpaman, sa isang pitik ng kamay ni Terence, isang pilak na karayom ang tumusok sa katawan ng lalaki at ang kanyang tibok ng puso ay nagsimulang muling tumibok ng mabilis. Paumanhin, nag-aaral ako ng medisina, nagkibit-balikat si Terence at inosenteng nagsalita, ito ay mas epektibo kaysa sa Viagra, ang iyong puso ay gagana ng mahusay pagkatapos ng maikling panahon. Sisubog na sana ang lalaki sa galit ngunit ngayon alam na niya ang naramdaman ni Trixie noon. Hindi siya makagalaw o makapagsalita. Salamat sa pagsasabi sa akin kung nasaan ang lason at ang sikreto tungkol sa iyong automatikong remote. Ngumiti si Terence, kung hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Napakaganda na sinabi mo sa akin ang lahat, nagligtas sa akin ng maraming problema. Nagsisisi ka ba? At gusto mong makipaglaro sa aking asawa. Tingnan mo kung sino ang iyong nilalaro ngayon.
Walang pil ang makakabawi nito, wala itong silbi kahit pagsisihan mo ito. Dead end na ito ngayong nakilala mo ang aking asawang makapangyarihan. Buong pagmamalaking namagitan si Trixie. Inulit ni Terence at Trixie ang sinabi ng lalaki kanina na nagpasabog sa lalaki. Huminga ng malalim ang lalaki, nag-aapoy pa rin ang mga mata. Hindi siya pinansin ni Terence at mabilis na inilabas ang kapsula ng lason sa kanyang bibig at itinapon ito sa lupa. Ayaw mo ba akong kagatin? Sa kasamaang palad, tinatakan ko ang iyong acupoint at hindi ka na makagalaw. Sa sandaling malapit nang mahulog si Terence, isang serye ng mga pilak na karayom ang lumipad mula sa kamay ni Terence at tumusok sa acupoints ng lalaki. Sa sandaling nahulog si Terence ay ang sandali na ang lalaki ay pinaka-relax. Sa segundong iyon, napuno siya ng kaligayahan nang makitang patay na si Terence at nahuli siya. Ang isang tao na nabuta sa katawan ay isang patay na tao at makatuwirang isipin niya iyon. Gayunpaman, hindi niya akalain na kahit na tinusok ang isang espada sa puso at dibdib ni Terence, mabubuhay pa rin siya. Hindi lang siya buhay, nagawa pa ni Terence na isil ang kanyang acupoints at kumilos na parang walang nangyari. Kung wala pa ang espada sa katawan niya, iisipin ng lalaki na magic trick iyon. Sige, pwede ka nang magsalita, naglabas ng karayom si Terence sa katawan ng lalaki at hinayaan siyang magsalita. Imposible iyon. Paanong hindi ka patay? Tinitigan ng lalaki si Terence nang hindi makapaniwala habang tinatanong niya ang tanong na gusto niyang itanong. Ang kutsilyong ito ang pinag-uusapan mo. Tumigil sandali si Terence at hinugot ang espada mula sa kanyang dibdib. Binuksan ng espada ang kanyang dibdib ngunit walang dugong lumabas dahil halos agad na gumaling ang sugat. Hindi. Imposible. Hindi ka tao. Nanlaki ang mata ng lalaki sa gulat. Paano siya naging tao? Paano mabilis maghilam ang sugat niya? Ako ay isang magsasaka sa tuktok ng gitnang yugto ng Mystic Division, halos naisip ni Terence na ang lalaki ay sumobra ang reaksyon. Siyempre, ako ay bahagyang mas makapangyarihan kaysa sa iba pang mga magsasaka, kaya kong ayusin ang sarili kong mga sugat. Gaya ng, kapag ang isang espada ay tumusok sa aking puso, maaari ko itong ayusin ng walang anumang problema hanggat ito ay hindi dapat, sa halip ay sabihin sa akin na iyon. Hindi na magiging susunod pa. Kahit na sabihin mo sa akin na gawin ito, hanggat ang aking kapangyarihan sa pagbawi ay maaaring sundin, maaari kong pagalingin ang aking sarili habang ginagawa ito at maging ganap na maayos. Ikaw. Halimaw ka. Ang lalaki ay lubos na kumbinsido. Siya ay lubos na natalo dahil hindi niya akalain na si Terence ay may hindi makatao na katawan. Ngunit sinabi ng lalaki, hindi mo ako papatayin, hindi ba? Kung mamatay ako, mamamatay ka rin kasama ko. Naku, lutisin ko na sana ang problemang ito, walang pakialam na sagot ni Terence, masyado kang marami. Para maitago mo ang aking sikreto, kailangan kitang alisin. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Terence ang espada at pinutol ang dibdib ng lalaki. Si Terence ay lubos na nagsanay sa medisina at ang paggawa ng susunod niyang gagawin ay isang simpleng operasyon lamang sa kanya. 11:39 Binuksan ni Terence ang dibdib ng lalaki, ngunit hindi niya pinatay ang lalaki. Ang pagpatay sa lalaki ay magreresulta sa pagkamatay ng lalaki, kaya't ang paglalagay ng bomba dito sa pamamagitan ng nakatanim na remote, kaya hindi kumilos si Terence nang walang ingat. Arg! Malungkot na sigaw ng lalaki, at hindi matiis ang matinding kirot mula sa kanyang dibdib. Siya ay isang nakamamatay na mandirigma, at hindi siya natatakot na mamatay, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya natatakot sa sakit. Masarap ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi mo ba gustong maglaro ng suicide game? Hindi pinansin ni Terence ang mga sigaw ng lalaki. Malinis niyang hiniwa ang dibdib ng lalaki. Ang antas ng operasyon na ito ay napakadali para kay Terence. Hindi ka tao. Sigaw ng lalaki. Sa wakas ay pinagsisihan niya ito. Bakit kailangan niyang makipaglaro kay Terence? Kung alam niyang maghihirap siya ng husto, dapat ay nagpakamatay na siya sa pagkagat ng laso na kapsula at bombahan ang halimaw na ito. Pero ngayon, hindi na siya makagalaw kung hindi magsalita, paano siya magpapakamatay? Gusto mo bang mamatay? Malumanay na tanong ni Terence, huwag kang mag-alala, mamamatay ka kaagad. Pagkatapos kong alisin ang remote control, maaari kang mamatay.
Alam ng lalaki na wala itong silbi kahit ano pa ang sabihin niya, at pagtatawanan lang siya ni Terence. Kaya naman, pumikit siya at ayaw magsalita. Hindi nagtagal, nakita ni Terence ang lokasyon ng remote sa dibdib ng lalaki. Ang control ay Mazeland, at mukhang ito ang pinaka-advanced na teknolohiya. Ito ay itinanim sa tabi ng puso at ginagamit ang tibok ng puso upang kontrolin ito. Ang isang sikat na teroristang organisasyon sa mundo ay tiyak na magkakaroon ng advanced na teknolohiya, at hindi nila ito dapat maliitin. Narinig na ni Terence ang tungkol sa Redcon case noon, ngunit hindi niya ito hinarap. Karamihan sa mga misyon ni Terence ay ang pagkuha niya ng pera at pagkumpleto ng misyon, kaya hindi katakataka na hindi niya nakilala ang isang organisasyon tulad ng Redcon case. At ngayon, mukhang nag-aalala si Terence habang pinag-aaralan niya ang control. Upang ang control ay huminto sa paggana, kailangan niyang sirain ang supply ng kuryente o control sa paglabas. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na mahirap para kay Terence. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang isang gilid ng control, at ang jade pendant ay nagsimulang magpadala ng mga alerto. Ito ay dapat na isang mapanganib na lugar. Kung sinira ni Terence ang bahaging iyon, ito ang magpapalabas ng bomba. Binago ni Terence ang lugar, at ang Jade ay nagpapadala pa rin ng mga senyales. Si Terence ay hindi nagmamadali, at nagpatuloy siya sa paglipat ng lugar hanggang sa ang Jade ay tumigil sa pagpapadala ng mga signal. Si Terence ay sinira ito ng walang pag-aalinlangan. Narinig niya ang tunog ng pagkasira ng metal, at ang kalahati ng control ay naging pulbos dahil madali ito para sa isang Mystic Division Master. Inilabas ni Terence ang bahaging nabasag at sinuri ng mabuti ang loob. Gaya ng inaasahan, natagpuan niya ang wireless emission control sa loob, at ngayong sira ang circuit, ang control ay magiging parang tigre na walang ngipin kahit na ito ay iset off. Ngayon, ito ay hindi nakakapinsala kahit na ito ay nagsimula. Inalis ni Terence ang natitirang control mula sa puso ng lalaki nang walang pakialam sa kanyang buhay. Ang mga Death Warrior ay walang natitirang halaga. Hindi nila ilantad ang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Kaya naman, walang pakialam si Terence kung siya ay mamamatay o hindi. Gaya ng inaasahan, walang narinig na pagsabog si Terence matapos humiwalay sa control, at ligtas sila. Imposible iyon. Gulat na tiningnan ng lalaki si Terence dahil hindi niya inaasahan na ganoon kadaling i-uninstall ni Terence ang control nang hindi naglalabas ng anumang bomba. Hindi na nagabalang magsalita pa si Terence. Inihagis niya ang control sa sahig at tinapakan ito, naging pulbos. Pagkatapos ay pinutol niya ang lubid sa mga paa at kamay ni Trixie nang walang pag-aalinlangan, hindi man lang nahawakan ng talim ang kanyang damit. Naku, Terence, muntik mo na akong matakot. Malaya na si Trixie at agad na tumalon kay Terence. Haha, huwag kang mag-alala, pinaglalaroan ko lang itong tanga. Tinapik ni Terence ang likod ni Trixie at inaliw. Akala ko hindi ka magiging tanga para magpakamatay. Gumaan ang pakiramdam ni Trixie, pero napakadelikado, hindi na ako mabubuhay ng matagal, hindi mo na kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay para iligtas ako. Kahit patay ka at bangkay ka lang, ibabalik kita, not to mention na buhay ka pa. Huwag kang magsalita ng katangahan ngayon, may iisipin ako tungkol sa sakit mo. Sabi ni Terence. Okay. Tumango si Trixie. Sa mga nangyari sa pagkakataong ito, lalo siyang naging tiwala kay Terence. Marahil ay talagang mapapagaling ni Terence ang kanyang kalagayan. Tara, bumalik na tayo? Nag-aalala ang tatay mo, ibinaba ni Terence si Trixie at sinabing. Okay. Paano ang lalaking ito? Itinuro ni Trixie ang lalaki na nakabuka pa rin ang dibdib sa sopa. Oh, hindi ba siya isang Death Warrior? Malapit na siyang mamatay, walang pakialam na sagot ni Terence. Noong inaalis niya ang control, alam niyang mamamatay ang lalaki. Ang control ay nakatanim sa paligid ng kanyang puso, at ito ay lubos na makakasira sa kanyang puso. Sa ilang sandali, ang lalaki ay mamamatay dahil sa sobrang pagdurugo, ngunit hindi naisip ni Terence na kailangan niyang ihinto ang pagdurugo. Kahit na ang kanyang enerhiya ay libre, ngunit hindi niya nais na pagalingin ang kalaban. Ang buhay ng lalaki ay walang kinalaman kay Terence, at hindi siya naawa sa lalaki. Oh, paalam na. Huwag kang Death Warrior sa susunod na buhay. Nakakatakot. Ikinawi ni Trixie ang kanyang mga kamay sa lalaki at nagpaalam.
Iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at pumikit. Alam niyang malapit nang magwakas ang kanyang buhay, at sa sandaling ito, nakaramdam siya ng takot na hindi niya kailanman naramdaman. Siya ay pinalaki bilang isang death warrior, ngunit hindi niya naramdaman ang ganito. For the first time in his life, pakiramdam niya ay ayaw niyang mamatay, pero wala siyang magawa. Hindi siya ililigtas ni Terence, at siguradong patay na siya. Pumikit ang lalaki sa panghihinayang at ayaw. Ibinalik ni Terence si Trixie pababa ng hagdan nang hindi sinulyapan ang lalaki. Ang taong ito ay dumaan lamang sa buhay ni Terence, at ayaw na niyang magsalita pa nang matamba siya sa harap ni Terence. Nang hawakan ni Terence ang kamay ni Trixie at lumabas sa pintuan ng gusali, nagulat ang lahat ng pulis at opisyal mula sa tanggapan ng investigasyon. Talagang iniligtas ni Terence si Trixie mula sa isang lubhang mapanganib na sitwasyong tulad nito. Siya ay napakalma, at walang mga palatandaan ng takot habang sila ay patuloy na lumalabas. Ano ang sinabi nito? Ligtas na sila ngayon, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga pagsabog. Ngunit hindi ba ang kontrol sa katawan ng Death Warrior na iyon? 11:40. Kaya paano ito ginawa ni Terence? Kinokontrol niya ang Death Warrior at hindi siya pinatay. Ngunit paano masisiguro ni Terence na ang Death Warrior ay hindi magpapakamatay? At ngayon, nasaan ang Death Warrior na iyon? Nabuo ang mga tanong na ito sa kanilang isipan, ngunit halatang hindi ito ang oras para magtanong ngayon. Ang tanging magagawa nila ay agad na iulat ito sa kanilang mga nakatataas. Tinawag ng pulisya si Amara at iniulat kaagad ang sitwasyon, at ang iba ay nagsumbong kay Thomas. Nang malaman ni Amara at Thomas na ligtas na inilabas ni Terence si Trixie sa gusali, nagulat silang lahat. Ginawa ba talaga ito ni Terence? Hindi binati ni Thomas si Amara at tumakbo siya patungo sa gusali ng A16. Team Leader Fane, hindi mo ba gagamitin ang kotse? Hindi inaasahan ni Jasper na tatakbo si Thomas at mabilis na sumunod. Sobrang effort. Sinabi ni Thomas, ako ay isa sa pinakamahusay sa tanggapan ng pagsisiyasat, at ang aking katawan ay nasa mabuting kalagayan pa rin. Siyempre, ikaw pa rin ang pinakamahusay ngayon. Si Jasper ay nagsimulang tumakbo kasama si Thomas. Natanggap ni Amara ang impormasyon at gumaan ang pakiramdam niya, at hindi na siya nagmamadaling makita sina Terence at Trixie. Kung tutuusin, ayaw niyang ilantad ang pangangalaga niya kay Terence, at gumaan ang loob niya nang malaman na ligtas sila. Leader Song, dapat ba tayong pumunta at suriin din sila? Alam ni Wayne ang relasyon ni Amara at Terence at bumulong sa gilid. Hindi na kailangan. Sumama ka sa iba para desarmahan ang mga bomba at tulungan ang mga residenteng makabalik muli, iwinagayway ni Amara ang kanyang kamay. Nakaligtas lang sina Terence at Trixie sa isang nagbabantang sitwasyon, at malamang na wala na silang oras para sa kanya, kaya hindi na siya nag-abalang sumama sa iba. Nang makitang ligtas na lumitaw sina Terence at Trixie sa harap ng lahat, labis na naantig si Thomas. Tumakbo siya, at nagbago ang boses niya, Little Terence. Trixie. Ayos ka, mahusay. Uncle Fane, matagumpay kong naibalik ang aking asawa ng ligtas, tumingin si Terence sa excited na si Thomas at mahinahong nagbiro. Madalang na tinawag ni Terence si Trixie na asawa, noon, ngunit tinawag niya ito ng ilang beses, na nagpa-blush sa kanya. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kasiyahan sa loob, at masaya siya na mas tanggap ni Terence. Haha, totoo iyan. Girlfriend mo si Trixie, at tungkulin mong protektahan siya. Hindi na ako magsasabi ng anumang labis na salita. Tumigil sandali si Thomas ngunit agad na tumawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence. Magpapasalamat pa sana siya kay Terence pero tumigil. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin sa simula pa lang, ngumiti si Terence, ngunit umaasa ako na malutas mo ang mga problema ni Redcon case sa lalong madaling panahon. Ayokong maulit ito. Patayin ang pangalawang pinunong iyon. Kung patay na siya, titigil na sila sa ganitong uri ng mga plano. Tumigil sandali si Thomas ngunit agad na tumango. Ito ang Terence na kilala niya noon. Hindi nagatubili si Terence na patayin ang mga dapat patayin. Matagal nang nakita ni Thomas ang magandang panig ni Terence at nakalimutan niya na si Terence ay dating isang cold-blooded special agent. Paano ang Death Warrior na iyon? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Thomas.
Patay, malamang, hindi alam ni Terence kung buhay pa ba ang lalaki o hindi, ngunit halatang hindi siya mabubuhay ng matagal. Patay. Nagulat si Thomas, ang kontrol sa loob ng kanyang katawan. Inalis ko ito at winasak, maaari mong utusan ang mga tao na alisin ang mga iyon ngayon, sabi ni Terence. Tito Fane, hindi mo ako masisisi sa paggawa ng mga desisyon ng mag-isa, hindi ba? Bakit ako? Mapait na ngumiti si Thomas, madali mong nalutas ang problemang ito. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Bakit kita sisisihin dito? Kung ako iyon, wala akong magagawa. Kung mabaril natin ang Death Warrior, matagal na natin itong ginawa. Pero, syempre, si Terence ang pinakamagaling. Masayang sagot ni Trixie. Dati, madalas na hinahangaan ni Trixie ang kanyang ama noong bata pa siya dahil inaakala niyang makapangyarihan ang kanyang ama, ngunit ngayon, nalipat ang kanyang paghanga kay Terence. Ha! Tama, si Terence ay magiging mas kapansin-pansin kaysa sa akin kung mananatili siya rito, hindi ito pinansin ni Thomas ngunit napabulalas. Sige, Uncle Fane, ipauubaya ko ang lahat dito sa iyo. Si Trixie ay dapat tumira sa akin sa ngayon, naisip na ni Terence na gawin ito, ngunit tinanggihan ito ni Trixie. Ngunit ngayon, ang pamumuhay kasama si Terence ang dapat na pinakamagandang plano. Makatitiyak ang pamumuhay kasama ni Terence na ligtas si Trixie. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng Redcon case pagkatapos nito? Kahit napatayin nila ang kanilang pangalawang pinuno, maaari pa rin silang maghiganti laban sa kanila. Noong nahaharap sila sa hindi kilalang panganib, ang tanging magagawa ni Terence ay ang bawasan ito at hawakan ang lahat sa sarili niyang mga kamay. Siyempre, pero Miss Charlton. Nag-aalala si Thomas kay Cheryl. Naging maayos sina Josephine at Trixie, ngunit hindi ibig sabihin na maganda ang relasyon ni Trixie kina Cheryl at Yasi, kaya normal lang para kay Thomas na mag-alala. Uncle Fane, huwag kang mag-alala. Si Cheryl at Yasi ay nagkakasundo kay Trixie. Nagpunta pa kami sa beach para maglaro ilang araw na ang nakakaraan. Tumawa si Terence. Ang galing. Tumango si Thomas. Nagulat si Trixie sa mungkahi ni Terence, ngunit tumango siya bilang pagsang-ayon habang isinasaalang-alang ni Terence ang kanyang kaligtasan. Talagang matalik niyang kaibigan sina Cheryl at Yasi, ngunit hindi siya gaanong kalapit sa kanila gaya ni Josephine. Kahit na sa mga kaibigan, may iba't ibang antas ng intimacy. Hindi sila madalas kausapin ni Trixie, at nakaramdam siya ng awkward na tumira sa kanila. Si Terence ay nagmaneho pabalik sa mansyon kasama si Trixie. Habang papunta doon, tinawagan ni Terence si Josephine upang iulat ang kanilang kaligtasan. Yun, ako ito? Terence, mabilis na kinuha ni Josephine. Narinig niya mula kay Cheryl na si Trixie ay kinidnap. Paano siya nakakatulog? Bagamat gabi na, naghintay pa rin siya sa kanyang telepono para sa balita ni Terence. Hindi siya naglakas loob na tawagan si Terence dahil nag-aalala siya na maabala niya sila. Nasa sabik si Josephine na marinig ang boses ni Terence. Terence, kamusta ka? Nailigtas mo ba si Trixie? Ayos lang ba kayong dalawa? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.